Greetings mga migs! Welcome back sa Buhay ng Salita TV. So ngayon pag-uusapan natin ay yung mga taong ginagamit ang salitang babaylan para sa mga modus nila sa panggamutan. Nakakainis lang kasi isipin Kasi ang salitang babaylan po ay napaka-respetado niyan. Sa iba nga kinukonsider nila na napaka-holy. Because outside of the Catholic belief, being babaylan is a priestess or their spiritual mediator. So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan niyo ko lumago akong YouTube channel. Please paki-subscribe po, paki-like ng video, and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa mga future topics. So, huwag natin patagalin, magpatuloy na tayo. Kasi marami akong nakikita sa internet, lalong-lalo na sa Facebook. Maraming nagpapanggap na tinuruan ako ng isang babaylan. Gagamutin kita. So, gagawin nilang modus Gagawin nilang panghalina sa tao ang salitang babaylan. Huwag na huwag kayong maniniwala sa ganyan. Unang-una po, ang totoong babaylan ay hindi naglalatin. Kikita nyo naman, yung mga nagpapanggap sa Facebook na tinuruan silang babaylan, pero ang gamit nilang orasyon, Latin. Hindi naglalatin ang babaylan. Ang babaylan po nag-exist na before pa dumating ang mga Kastila. Pinapatay nga sila dati ng mga Kastila kasi pinaparatangan silang sumasamba sa mga demonyo. Ang pagiging babaylan po ay may mga level yan or step by step. So, hindi ka makukonsider na babaylan kung hindi ka marunong mag-mediumship. Mediumship meaning, sasapi sa iyo ang espiritu ng diwata nila or yung deity na dinadasalan nila. So, yung iba nagpapanggap, ginagamit na advertisement or marketing strategy ang salitang babaylan sa panggagamot kuno nila. Ginagawa nilang pagkakaperahan. Nakaka-bad trip yan kasi kultura yan ng Pilipino. Huwag niyong gamitin sa mga kalukuhan nyo. So sabi pang ng iba, tinuturuan ako ng babaylan, gagamutin kita. Huwag kayong maniwala dyan. Ito ang sasabihin ko sa inyo Pumunta ako sa isang komunidad, katutubo, dito sa Mindanao Mayroon dyan sa Agusan, kahit sa Davao, sa Del Norte part, o di kaya doon sa Gobernador Generoso, doon banda. O di kaya dito sa mga Blaan, at saka sa mga Bagobo doon sa Davao Occidental. I-correct niyo na ako kung nagka-mix-mix na yung sinabi ko na na tribo. So, hindi sila basta-basta naglalabas ng impormasyon kung hindi kanila katribo. So, huwag kayong maniniwala na sinasabi na gagamutin kita, tinuruan ako ng isang babaylan. Hindi totoo yan. At kung makatagpo kayo ng isang katutubo na nanggagamot, hindi ibig sabihin ay babaylan na siya. Maaring mananambal lang siya, pero sa level ng being babaylan, hindi pa siya ganon. Kasi being a babaylan, dapat meron kang komunidad na siniserbisyuhan. Ikaw yung mediator. Kasi yung deity nila, yun talaga yung pinaka-leader, yung diwata nila. At yung diwata na yun, sa isang tao lang yung makikipag-usap, sa tunay na babaylan. At saka ang dami pang mga mga test niyan, mga sa Tagalog yan, pagsubok. Kasi sinusubok ka pa. Yung elder nila, yung matanda sa kanila, kinakausap ka. Pero hindi sa lingwahe ng mga katutubo, sa lingwahe ng mga diwata. Pag hindi mo nasagot 'yon, so hindi ka pa makakapasa sa level na 'yon. So huwag kayong maniniwala na sinabi sa inyo yung mga modus diyan sa social media na gagamutin kita, tinuruan ako ng babaylan, maestro ko ay babaylan. Hindi mangyayari yon. Kasi ang babaylan, pinipili lang nila ang tagasunod nila. At hindi sila basta-basta nagtuturo kung hindi nila katribo. Kaya yung mga ganun nagmamayabang sa Facebook, tinatawanan ko lang kasi alam ko yung alam ko yung katotohanan. Kasi ako mismo nakipaghalubilo. Nung pumunta ako sa komunidad, hindi ako basta-bastang kinakausap. Hindi ako basta-bastang binibigyan ng impormasyon kasi hindi nila ako katribo. So, huwag kayong maniwala sa mga ganyang mga panloloko, mga paltik na babaylan yan.
Ang tunay na babaylan, pumunta kayo ng Mindanao, pumunta kayo sa Agusan, pumunta kayo sa Davao del Norte, Davao Occidental, Davao de Oro. Pupunta kayo doon. Hindi ko sinasabi na walang babaylan sa ibang lugar ha. Dito lang ako nagbase sa komunidad ko kung ano yung nakuha kong impormasyon. I'm sure sa iba meron yan. Pero halos lahat ng tribo na yan, hindi yan basta-bastang nagbabahagi ng mga impormasyon pag hindi ka nila katribo. Kasi consider ka nilang taong labas, taga-labas ka. So, kung may nagloko sa inyo, sabi sa inyo na gagamutin kita, maestro ko, babaylan, nako, huwag kayong maniwala dyan. Tapos lalo na, naglalatin. Hindi naglalatin ng babaylan, men. Ang babaylan, mga migs, ay ritualistic yan. May iba't ibang ritual sila. At may choreography sila sa ritual ng pagdidiwata, ritual ng saganang ani, ritual sa panggagamot, at saka nag-mediumship sila. So, magiging considered ka lang na isang babaylan kung yung espiritu ng diwata na dinadasalan nyo kaya nang sumapi sa inyo at makapagbigay ng mensahe. Pero hindi nga all the time yan sumasapi. Yung iba sa panaginip lang. Pero isa yan sa mga pagsubok na maging isang tunay na babaylan ka kapag nag-mediumship ka. Paglabas ng espiritu na yon, so isang normal na tao ka na naman. Kaya yung iba, nagmamayabang, malakas ako, babaylan yung tagaturo ko. Hindi nila alam yung tunay na kahulugan ng babaylan. Yung iba nagmamayabang, maestro ko, babaylan, gagamutin kita. Pero ang gamit, Latin. Ritual nga, walang alam. Procedure ng ritual, paano gumawa ng altar, saan yung direksyon. So, bawat ritual, iba't ibang disenyo ng altar. At sa pagkatay ng baboy, pagkatay ng manok, iba't ibang mga procedure yan. So, hindi ko sinasabi na yung iba na nagde-claim na babaylan ay peke sila. Ang sinasabi ko lang ay huwag kayong maniwala kaagad. Pag may nagsabi sa inyo na isang healer kuno, tapos ang gamit naman LNK, kasi yung salitang babaylan, ginagamit nila pang negosyo, pang marketing strategy. So, LNK yung practice nila, lihim na karunungan, which is very Catholic. Very Catholic ang LNK. Nanggagaya yan sa Catholic, i-revise lang ng konti. And may mga LNK na yung pangalan ng mga DT doon ay may nakahalo na DT ng mga indigenous people, which is hindi dapat yun na bulgar. Dapat sa tribo lang yun. Sayang at kumalat na at ginamit na ng mga loko-loko. Although ako, believer ako ni Jesus Christ, DT ko is Jesus Christ talaga. So, hindi ibig sabihin na dinidisregard ko yung ibang DT. I respect them, pero hindi ko sila yung worship. Ina-acknowledge ko sila na nag-exist sila, pero hindi ko sila yung worship. So, ito yung punto ko kung bakit gumawa ng video ito. Ginawa ko ang video ito para ma-aware yung mga tao na being a babaylan is a very complicated yan na posisyon or katungkulan. Dapat, pag sinabing babaylan ka, meron kang komunidad na pinagserbisyuhan. Kasi mediator ka ng spiritual world at ng physical world. Ikaw yung pumapagitna. Ikaw yung parang beacon ng mga spirit ng mga diwata. Tapos ikaw din yung taga-translate ng gusto nilang iparating ng mga mensahe. So yan po ang meaning or essence ng pagiging babaylan. Based dito sa Mindanao Ewan ko lang sa ibang kuan, pero halos pare-pareho lang naman May kaunting pagkakaiba lang, pero halos pare-pareho lang naman ang punto. So pag may DT kayo na sinasamba, which outside of the Catholic, which is outside of the Catholic belief, so DT na yun ay DT ng mga katutubo, so mga diwata ng mga katutubo. Siyempre mga pangalan nun, DT or diwata ng mga katutubo, siyempre mga pangalan yun, hindi yung basta-basta sinasabi, kasi sa kanila lang yun. Yun yung pinagdadasalan nila. So, una, ito yung tandaan nyo, nagtuturo lang babaylan sa taong pinili. Pinili ng DT. Tapos, yung sasayaw nga dapat
nakasapi sa'yo yung DT para sakto yung sayaw na magawa mo. Not necessarily 100% perfect. Pangatlo, pag hindi ka nakatribo, hindi ka nila tuturuan. O hindi sila mag-release ng impormasyon. Within the tribe lang yan. Kaya huwag kayong maniwala o may sinasabi sa inyo na babaylan yung maestro ko, gagamutin kita, tapos hingan ka ng bayad. Ito. Nanggagamot ang babaylan in a ritualistic way. Yung iba, nanggagamot, ginagamit ang salitang babaylan, LNK way. Alam nyo ba yung LNK way? Pagpapasampa. Ang babaylan, yung manggagamot ang sinasampaan or pinapasukan ng diwata para manggamot. Correct me if I'm wrong, pero yan yung pagkakaintindi ko, yung nakausap ko ang isang taong indigenous people o person. Ano bang term dyan? Isang katutubo. So, yun yung pagkakaintindi ko. Pero sa LNK, baliktad. Ikaw yung pinapasampaan. So, hindi yan way ng mga babaylan. At hindi lang sumasampa yung DT sa kanila, hindi naman all the time yon. Meron silang ritualistic way. So, nagre-ritual sila, may mga procedure yan, may mga halamang gamot, tapos dinadasalan nila in the name of their DT na i-bless yung healing potion na yon. Tapos yun yung papainom sa may sakit. So, I hope nakuha nyo ang puntong ito. Wag na wag kayong papaloko at saka hindi ko maluloko ng mga sasabi dyan na babaylan yung maestro ko, gagamutin kita. Hindi ganon kababaw ang mga babaylan. Huwag niyong gamitin ang salitang babaylan sa inyong mga modus. Yun lang po. Kita-kits sa next video.